gusto magtanong for our last Student-centered po kami dahil naniniwala po kami na ang constituents po namin ay ang nagboto sa amin ng mga estudyante ng MASCOM. At ang pagiging student-centered po, hindi naman po nag-ibig sabihin kung kinakalimutan mo na yung peripheral vision mo. Nakafocus ka sa mga estudyante at the same time nakikita mo pagiging student-centered ay pag-lead sa kanya para makita rin ang iba't ibang mga issues na nangyayari sa ating so ang pagiging student-centered po ay addressing to the needs of the students without closing your minds to the national issues, to the local issues. Yun lang ang pagiging student-centered. Good evening. This question is addressed to the journalism representative candidates of ISAP. Kasi kami dun sa likod, medyo problematic kami sa journalism style book na project nila. Kasi the style book actually for the non-journal majors usually ginagamit na sa one-to-one for newsroom. Tapos we already have the AP style book which we use. Tapos kung gagawa tayo ng sarili nating style book, ano karapatan natin as students na gumawa ng style book, or in fact, yung mga actual practitioners who have been in the profession for years, even decades, meron na silang nagawa. Ano karapatan natin na gumawa ng sarili nating style book? And kung meron man tayong karapatan, paano natin masisiguro na gagamitin yun ng, or i-adapt yun ng ating mga one-to-one professors, for example, si Ma'am Shua and si Ma'am Simuka? Sinusunod sa pagdating na natin sa professional. We see no need para i-chopsuy natin ang lahat ng style books na nandyan. Kasi AP ang ginagamit natin. Ulit. AP po ang ginagamit sa journalism. That you could just limit your answers to 1 minute so that we could accommodate the questions. Next slide question, please. Si Toby and si Mel na hindi kami namimili sa stand-up. Alright, so before I even joined us, concern ko na to kasi when we were in Fishy Council, a part of the Fishy Council last year, Claire, tapos yun, nagtataka na kami kasi Sir Rupert
stand-up, sinabi niya sa amin na before we can fulfill our duties as Freshie Council, we need to attend educational discussions and such, and even required us to attend rallies. And also, meron sa amin na baka gusto niyo po umatid ng ED namin, which I don't think hindi yung narinig namin nung time na yun, because we were required to attend EDs and rallies before we So, nandito po yung ating journal representative na sinasabi nung nag-require sa inyo ng manitang rallies and educational discussions, ano? Kami po sa Sunny, binigyan kami na yung knowledge, hindi siya dapat sinusolo, dapat siya i-share. So, yung ginawa po namin siguro na pag-invite sa inyo sa mga EDs ay mag-i-impart lamang ng knowledge. At yung sinasabi niyo po na kung bimilit namin sa pag-rally, ganyan, meron naman po kayong choice to not join the rallies, pero hindi po namin kayo pinilit. Siguro po ang sinabi doon na meron po tayo mobilization, ganyan, pumunta po tayo, ganyan. Pero hindi po siya sinasabi na, pumunta ka dito, kung hindi, sasakali ka namin or anything like that. Hindi po kasi kami nagpumulit po kami. Para kayo mismo sa mga sarili natin, ganyan, ay matuto sa mga isyong pag-ipunan. At para tayo rin ay mamulat. Para tayo ay mamulat na makisama sa ating mga pakikipaglaban-laban sa mga estudyante at ating mga polisiyan. Para rin sumali tayo sa ating pakikipaglaban para sa ating mga batayang karapatan. So yun, hindi po talaga kami nag-really. Okay, sige, 30 seconds na po ito. Ang nangyari po niyan sa amin ng student nung Freshie Council po kami, pinatawag po kami sa isang meeting. Call time po namin 9 a.m. Hindi po na sinabi ang agenda ng meeting na yun. Pumasok po kami, akala po namin matatrain po kami kung paano namin magbibigyan ng services sa mga Freshie kung paano namin sila pwedeng atake ng bobo. Pero ang nangyari po ay, nagkaroon po kami ng hindi na hindi naman po nila in-inform, ano, pero misleading po kasi ang gano'n. Misleading po. One last question. Natin ngayon dito, ano? Natin narinig, kanina pa po natin narinig ang mga prinsipyo, ng tatawan, at kung ano pa pa narinig. Kaya naman, mga sa office o aso, maaaring organisasyon at maaaring po yung benefit sa inyong puso ng maranasan. Oo, kasi wala mga oras. Tayo para huminga mag-isip na. Mahirap ito. Ito. May kasabihan tayong tinatawag na laughter is the best medicine. Ano ang witty joke na pwede niyong ipato? Ang prinsipyo ng inyong partido. Alitin po natin ang talong. Okay, so ang tanong ay, ang witty joke na pwede nilang ipato na siyang sasalamin sa pinaniniwalaang prinsipyo ng inyong partido. Maraming salamat po. Pag natawa ka muna. Ay, may joke ako. Dapat matawa, ha? May puno. Tapos, may kalabaw sa ilalim ng puno. Ngayon, may nalaglag na mangga. Anong ginawa ng kalabaw? Tumakbo. Sa tingin niyo, bakit tumakbo ng kalabaw? Bakit? Kasi, kumuha siya ng alamang.